Wow! Yummy! Magandang buhay! For today's video, magluluto tayo ng Spanish tuna at mag-hot oil. But before anything else, nag-English. Pupunta muna tayo ng grocery. Mag-grocery muna kami ni Dodong. After ng work ko, kasi kinabukasan is my day off, kaya mag-grocery muna kami. At para may maluto na, syempre, salary time, kaya may pera na kaming pambili ng mga pagkain. Ang totoo, wala nang laman ang ref namin. Talagang inaantay namin ang sweldo para makapamili na. Sinong makaka-relate dyan na pagdating ng katapusan talagang pizza pilot, mga noodles, itlog ang kinakain habang inaantay ang sweldo. Ganito talaga ang buhay pag empleyado ka, pero depende din kasi iba-iba tayo ng sitwasyon at saka lifestyle. Pero yung sa akin, mula nung nagtrabaho ako hanggang ngayon, ganun at na ganun. Ang kaibahan lang is dati talagang ubos, walang natira. So minsan kulang pa, nakakapangutang ka pa kasi kulang talaga yung sweldo nung nagtrabaho ako sa Pilipinas. Tapos nung nag-abroad naman ako, nung baguhan pa ako dito, ganun din, ang routine, talagang pagdating ng katapusan, pizza peligro na rin. Wala ka na talagang budget. Minsan nakakapangutang ka pa din ng allowance sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa mga kaibigan, dahil nagkulang yung budget mo. Pero sa stage ko ngayon, may nagbago na, pero ganun pa din kasi may budget ako sa allowance ko. So, pag once na naubos yun, stop na ako sa pamimili. Talagang inaantay ko na yung sweldo ulit bago kami mamimili. Bali, pinagtsatsagaan na lang namin kung anong mayroon sa loob ng bahay. Bali, hindi naman sa tinitipid namin yung mga sarili namin. Talagang nagiging lifestyle ko na yun. Hindi na, parang nagiging okay na rin na mag-noodles, mag-itlog, kung ano na lang mayroon sa bahay pag once na wala ng budget. So, parang nagiging habit ko na yun. Naglalagay lang ako ng budget for this month pag once na out of kami buying. So, nagtitipid kami at the third week of the month. Diba, for example, nagiging for the first week, nagiging impulsive ka sa bili dito, bili doon ng mga kung ano-anong pagkain na medyo mahal at saka okay lang yun, walang problema. Pero at the third week, at the fourth week, doon na medyo behave na. Behave na, hindi na masyadong gumagastos, hindi nagtitiis na lang kung ano yung mayroon sa bahay. Kasi yun nga, nakabase lang kami sa budget. Pero ang kaibahan, dati, wala talagang pera. Pero ngayon, at least, yung mayroon kaming goal amount na ito lang dapat ang gagastusin namin for this month. Kasi syempre, yung ibang pera, pambayad ng mga bills, pambayad ng bayarin. Lahat naman tayo, mayroong mga kanya-kanyang responsibilidad, may mga pinagbabayaran kaliwat kanan, diba? Tsaka, kahit paano nakakapaglagay sa investment din kasi kailangan din yon para sa future. Kasi pagdating ng pagtanda natin, syempre hindi na natin kayang magtrabaho at hindi naman natin pwedeng iasa sa mga anak natin yung ating expenses kasi hindi rin natin alam kung ano yung future nila, 'di ba? So we need to be prepared sa ating retirement. Ganun talaga. Para hindi tayo ma-happy now, iyak later. Fast forward, kinabukasan, day off ko na. Kaya ito, nagsisimula na akong gumawa ng aking Spanish tuna. Wow. Sinearch ko lang to sa YouTube kasi mayroon kasi kaming tunang malaki doon sa freezer na bili namin last week. Tapos sabi ko gusto kong lutuin na medyo kakaiba naman kasi pag tuna kasi laging paksiw at saka ginataan yung ginagawa ko. Tapos naisip ko, sabi ko ma-search nga kung ano pang luto pwede dito sa tuna. So nakita ko yung Spanish tuna. So, pwede pala yun. Dapat is bangus. Masarap yung bangus. Pero dahil tuna ang mayroon, sinearch ko, mayroon nga din palang Spanish tuna. So, ginaya ko siya. At kasi kumpleto naman din ako ng ingredients nung pagtingin ko. Wala lang akong green olives. Pero gino ko na kasi excited akong gawin ang Spanish tuna. Hayaan mo na. Green olives lang din naman ang missing sa ingredients. Ayan, sinimulan ko na maghiwa. Yung laman lang ang niluto ko dyan. Tapos hiniwa-hiwa ko. Alam nyo ba na nakalimutan kong ibabad muna sa asin yan. After dapat hugasan yung tuna na lulutuin mo is dapat nakababad muna siya sa asin with water ng at least 30 minutes. Pero yung ginawa ko is dinirect ko na kasi yung una kong pinanood is walang ganun. Tapos yung pangalawa kong pinanood, mayroon palang ganun. Pero late na gawa nga ng, ayan na, ready na siya eh. So, hayaan mo na. Kasi alam mo naman maraming klase ng pagluluto, ba diba? Tapos alam mo ba yung isda, yung malaking isda na yan, nakita ko may kalahati ding isda sa loob, kinain niya yung maliliit na isda, ba diba? Kawawa naman yung maliit na isda, kinain niya.
Nilinis ko muna yung kalat ko dyan kasi nagtalsik-talsik yung mga dugo bago ko hiniwa-hiwa yung laman. Ang paghiwa is cubes-cubes lang kasi yun yung nakita. Ganon din ang ginawa nila sa YouTube. So alam mo naman masunurin tayo kaya sunod na lang tayo para walang gulo. Haha. O diba, ang sipag ni Inday magluto for today's video kasi walang mai-content. Walang gala busy si paring Edwin at saka napakainit din pati sa labas. Kaya dito na lang muna tayo magbanding sa loob ng bahay guys at magluto na lang tayo ng Spanish tuna. Gayahin nyo to guys at napakasarap, promise. First time ko din nito gawin. Talagang nagustuhan ko siya. Next time naman ang gagawin ko is bangos. Siguro pag bangos mas masarap kasi mas malambot ang laman nun at saka syempre yung tiyan mataba, 'di ba? Ini-imagine ko na mas masarap talaga siya siguro pag bangos kasi nga masarap nga siya pag na tuna ang ginawa ko eh. So nga bangos pa kaya, 'di ba? So napaka try nyo yung bangos guys kung may bangos kayo. I-try nyo tapos ganito pagkaluto. Lagyan nyo ng green olives kasi mas masarap yun pag may green olives. Yung akin kasi ang sarap na nga kahit walang green olives, 'di ba? Pero mayroon akong pickles dyan na inilagay kasi mayroon nga din naman ako. Nilagyan ko ng paminta. Tapos ini-estimate ko lang yung mga ingredients dyan. Yung sa tingin ko lang na sakto. Sa tingin ko lang na sakto. Kaya yung kung ano din yung sa tingin nyo na sakto, ganun din ang gawin nyo. Para patas tayo. Wala akong ganun yun yung ginagawa ko lang eh. Pero talaga, promise, napakasarap ng result. Ang yummy niya. Tapos iniwan ko muna yung ulo at saka yung tinik gawa nga ng ang bala ko diyan is ipapaksiw ko naman kasama yung mga maliliit kong tulingan na nandiyon sa ref. So inano ko muna yan, ipininding ko muna siya sa pagluluto. Kinabukasan ko na lutuin yung ulo at saka yung ito na lang muna ang lulutuin ko sa ngayon. O di ba? Talagang napaka niya, ang ganda-ganda. Tingnan, makulay ang buhay. Tapos yan, natakot ako baka mabuhusan ko ng madaming asin kaya nilagay ko na lang sa kamay ko para ma-chance ko yung paglagay. Nilagyan ko din ng seasoning dahil wala kaming magic sarap. Pero optional lang yan guys. Nilagyan ko siya ng seasoning with calamansi. Tapos inilagay ko na yung pickles. Actually, yung pickles dapat sa pag-layer ko, inilagay ko na yan dapat sa ibabaw. Tapos parang carrots. Pero nakalimutan ko, alam mo naman si makakalimutin, iwan ko ba. Tapos, dapat maraming olives oil ang inilagay nyo dyan. So, after, di ba nilagyan ko na yon, dinagdagan ko pa yun guys, ulit ng olives oil. Kasi nga, olive oil, gawa nga ng para masarap talaga siya. Tapos, nilagyan ko din ng tubig, 2 cups of water. Tapos oyster sauce. Estimate nyo na lang din yung oyster. Kasi sa akin, 2 pakete. Tapos, yun na yun. I-high heat nyo muna. Pag kumulo na is low fire. Mga 1 hour. I-check nyo na kung luto na ba siya. Pero kung hindi kayo naka-pressure cooker, mga 2 hours and half nyo siya lulutuin. Habang nag-aantay ako, nilinis ko muna yung cabinet. Gawa nga ng magulo pa sa mundo. Nilipat ko pala siya dito sa kaldero. Gawa ng gagamitin daw ng kasama ko yung pressure cooker. Kaya ito, niluto ko siya ng 2 hours. Mahigit. Ito na yung niya, kalalabasan yung result. Talagang napaka-juicy niya guys at napakasarap. Try nyo to, hindi nyo pagsisihan. Promise, ang yummy. Taob ang isang kaldero nyo din eh. Tara, kain tayo guys. Thank you Lord sa blessings. Hindi ko na din inantay si paring Edwin dyan dahil ang tagal din niya dumating. Tinawagan ko siya at hindi pa daw siya tapos sa trabaho niya. At ako'y gutom na kaya at takam na rin sa aking niluto kaya kumain na ako. After ko kumain, nag-hot well naman na ako dahil dry na yung hair ko. Kailangan kahit papano lumambot-lambot naman siya para mababad siya ng 30 minutes. Ang ginamit kong hot well is yung Beautisa kasi maganda yun siya. Hiyang kasi yung hair ko dito sa Brazilian Keratin, Beautisa brand. 'Di ba? Para na tayong Ang mahal kasi dito guys talaga magpa-hot oil. Kaya malalagasan ka ng kayamanan. Kaya sariling kayod na lang din eh. Self-service na lang tayo. At marami nga din naman sa YouTube kung gusto nyong matutong maglagay. Hindi na nga din ako. Hindi din naman ganun talaga kaganda ang result compare sa magpa-salon ka. Pero at least kahit papano lumambot-lambot naman yung hair, 'di ba? Kaysa magpa-salon ka tapos hindi rin maganda ang result, so iiyak ka lang, may stress ka kasi gumastos ka, tapos hindi rin maganda ang result, din wag na. Yan ang ayaw ko eh, yung magpapagawa-gawa ka, tapos lalo lang, yung walang nagbago, walang, alam mo na. So, masama loob mo dahil syempre mahal. Haha. Kaya ako na lang gumagawa ng hair ko para makatipid na rin. Kuripot. At ito, magkape na si Inday dahil mag-i-edit na tayo guys. At hanggang dito na lang ang ating mga ganap guys. Thank you for watching. Salamat sa laging suporta. Mag-iingat po tayong lahat. Follow and share. Babush!